Praise the Lord. Salamat sa Bunis Mahal. At dala ko po tayo sa Bible study. Ito po idadalhin ng ating beloved preacher, Pervin Valenzuela. Everybody shout, Praise the Lord! Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Brother Gerson. Sa pangunguna po sa mga solim na awitin, mga minamahal, tayo po magkaisa po dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Opo, mapagpalang Diyos na nasa langit, sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamahal na Panginoon Kristo, sa oras na ito, nagpapasalamat kami, mahal na Panginoon, na kami po'y pinagpala mong lubos na naman sa oras na ito. Kabut po na mo, mahal na Panginoon, kasing-kasing sa mga pagdaig, mahal na Panginoon, nagpatiwala ka, mahal na Panginoon. Salamat, O Diyos, sandalay, mahal na Pastor. Muli kaming patawarin sa bahaging ito, mahal na Panginoon, sa mga kami sumpungan sa mga pagkukulang, gawang kamay na isip na sambit ng aming labi. Patuloy mong pakalangisan ang bahaging ito, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming samahan din ng karunungan, mahal na Panginoon, sa pagkikinig ng Bible study, mahal na mag-abang lingkod. O Diyos, wala akong magagawa. Siya lamang ako lumuas-lumuasa dahil kanimo ang tanan, wala ka na mo, mahal na Panginoon, karunungan at kapangyarihan kining tanan. Among ginampo, diya siyang balang pangalang aming sinasaway ang lahat, makababaghad lang sa pagpakinig ng salita ng mahal na Panginoon, anumang kapangyarihan ng kaaway, Satan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Dalaygon po ang atong buhi o gamhanan nga Diyos, mga igsoon. At bago pong lahat, atin po muna pong pinapaabot. Una't higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa nag-iisang Diyos na buhay na nasa langit, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. At tayo po nagbibigay din po ng ating pong dobling paggalang sa ating mahal, ginagalang din sa Pastor Waldy Estrada Almeida, the end-time prophet of God, the man of God, at ganun din po sa kanya pong beloved children, all blessed Almeida family, at tao sa puso po natin patuloy, inaala-ala, mga minamahal ang mga ginituang turo, at aral po ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Isang mapagpalat, magandang umaga po ang ating pagbati na pinapabot sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Nibinyas, kasama po ng buo niyang pinalanggang pamilya, sa ating pong mga pinalanggang magbubuhat, beloved pastoral workers, beloved preachers, amen. At sa lahat po ng ating beloved live webcast viewer sa buong mundo, happy viewing po. At ganun din po sa mga pinagpalang mga anak ng Diyos na ating pong kasama, na nagpupuri, nagpapasalamat ng may galak, lumuluwalhati ng may galak sa Diyos na mga Diyos sa oras na ito. Amen. Praise God. Isang pagpagpalat, magandang umaga po sa ating pong mga minamahal at ginigiliw na kapatiran. At sa bisita po, kung meron po tayong mga mahal na bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Jesucristo. Welcome to the Royal Family of God. At muligit sa lahat, ang pinakamataas na pagyukbo, pagpasidungog, alang lamang sa atong buhi o gamhanan nga Diyos. Ang lahat musinggit ng hallelujah, praise the Lord. Dalaygo ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po idadako po, mga minamahal sa ating pong Bible study, mga minamahal, praise God, na ating pong pamagatan ito, worship that touches God. Worship that touches God. Pagsamba na nakakahipo sa Diyos. Yun pong kailangan sa pagsamba kasi. Kinakailangan yung pagsamba ng tao sa Diyos, yung nakakahipo sa Diyos. Amen po ba? Kasi pagka samba tayo ng samba, hindi naman nahihipo ang Diyos, useless po yon. Hindi natin na ibibigay ang gusto ng Diyos sa ating pong pagsamba. Amen po ba? Mga minamahal, kaya hindi po basta-basta ang maglingkod sa Diyos, mga minamahal. Praise God, pupunta ka sa bahay sambahan, nagagaya ka na sa iyo pong tahanan, madaling araw pa lang, mga minamahal, kinakailangan nakaset up na sa iyo pong isip, sa iyo pong buong buhay, na ang araw na ito na pagsamba ko sa Diyos, kinakailangan mahipo ang Diyos. Amen po ba? Pag nahipo ang Diyos, madaling araw pa lang, mga minamahal, nagagaya ka na. Sa tahanan mo pa lang, sa daanan mo pa lang, di ka pa nakakarating sa bahay sambahan, ramdam mo na ang Diyos nagauban kanimo. Ramdam mo na ang Diyos nagaproteksyon kanimo. Ramdam mo na ang kapayapaan na mula sa Diyos na ibinibigay sa iyo. Dahil madaling araw pa lang, amen, mga minamahal, nagagaya ka na, mga minamahal, sa pagsamba, mga minamahal, sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Lalo na po, pag nandito po tayo, kinakailangan ang pagsamba natin, mga minamahal, talagang ito po'y patuloy
na nakahipo sa ating pong pinakamahal na Panginoon dahil magkaroon po tayo na prosperous life, mga minamahal. And pleasure things, mga minamahal. Yung may kasiyahan na mga bagay, mga minamahal na matatamo natin sa buhay. Amen po ba? Kasi may mga bagay din naman na hindi nakakasiya sa ating buhay. Pero pag tayo po mga minamahal ay nakapagbigay ng hinahanap ng Diyos na pagsamba, yung pagsamba na nakakahipo sa ating mahal na Panginoon, grabe ang pagpapala natin pong matatanggap mula sa Diyos na nasa langit. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Atin po muna basahin, mga minamahal, ang unang talata dito po sa ating pong Bible study sa aklat po ng Daniel, Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 7. Libro sa Daniel, Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 7. Si Nabucodonosor, ang hari, nagbuhat usa kalarawan, nga bulawan, nga may gitas-on, nga kanuman ka maniko, o ang gilapdon, niya na unom ka maniko. Kini iyang gipahaluna sa kapatagan sa Dura, sa lalawigan sa Babylonia. 2. Unya si Nabucodonosor, ang hari, nagsugo sa pagpatigom sa mga kadagkuan, sa mga tinugyanan, o sa mga gobernador, o sa mga maghuhukom, sa mga mamahandi, sa mga magtatambag, sa mga presidente, o sa tanang mga punuan sa mga lalawigan, aron mutambong sa dedikasyon sa larawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari. 3. Unya ang mga kadagkuan, ang mga tinugyanan ug ang mga gobernador, ang mga maghuhukom, ang mga mamahandi, ang mga magtatambag, ang mga presidente ug ang tanang mga punuan sa mga lalawigan na nagkatigom didto sa dedikasyon sa larawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari. Ug sila mingtindog sa atubangan sa larawan nga gipatindog ni Nabucodonosor. 4. Unya ang pagpahibalo misinggit sa makusog kaninyo gisugo o mga katawhan nga nasod og mga pinulungan. 5. Nga sa takna kamo makadungog sa tingog sa trompeta, plauta, alpa, sa kabutsi, salterio, dulcimili og sa tanang matang sa tulunggon, humapa kamo og simbaha ang larawan nga bulawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari. Sa 6. Ug bisan kinsa kadto nga dili mohapa ug dili mosimba, igatambog sa mao nga takna sa tilawala sa usa ka hudno nga nagadilaab sa kalayo. 7. Busa niadtong taknaa sa pagkabati sa tanang mga katawhan, sa tingog sa trompeta, sa plauta, sa alpa, sa kabutsi, sa salterio, sa dulcimili ug sa tanang mga tulunggon, ang tanang mga katawhan, mga nasod ug mga pinulungan, minghapa ug misimba sa larawan nga bulawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Daniel, Kabanata 3, ang talata ay 1 hanggang 7. Si Nabucodonosor na hari na gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 6 na siko at ang luwang niya ay 6 na siko. Kanyang itinayo sa kapatagan ng Dora sa lalawigan ng Babylonia. 2. Nang magkagayoy nagsugo si Nabucodonosor na hari upang pisanin ang mga satrapa, ang mga kinatawan, ang mga gobernador, ang mga hukom, at ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno, at ang lahat ng pinuno sa mga lalawigan upang magsiparoon sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari. 3. Nang magkagayoy ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, ang mga hukom, at ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno at lahat ng pinuno sa mga lalawigan ay nagpisan sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At sila ay nagsitayo sa harap ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor. 4. Nang magkagayoy, ang tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas, sa inyo'y iniutos, o mga bayan, mga bansa at mga wika. 5. Na sa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ng lahat ng sarisaring panugtog, kayo'y mangagpatira pa at magsisamba sa larawang ginto
na itinayo ni Nabucodonosor na hari. 6. At sino man na hindi magpatira pa at sumamba sa oras na iyon ay ihahagi sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. 7. Kaya sa oras na iyon, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, at ng lahat ng sarisaring panugtog, lahat na bayan, mga bansa at mga wika ay nangagpatira pa at nagsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Amen. Palakpakan natin yung banal na salita ng Malaw. Yung buhay na palakpak para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. May inalimbawa ang banal na kasulatan, mga minamahal, dito po sa aklat ng Daniel. Lagi naman naririnig natin ito. Amen po ba? Isang napakatapang na haring Nabucodonosor. Amen? Mga minamahal na gumawa ng 6 feet na ribulto niya. Ha? At siya po ay nagkaroon ng patakaran o kautusan, mga minamahal, na kinakailangan ang lahat ng tao na nasa sakupan niya, mga minamahal, alipin ng kaharian ng Babylonia, alipin na haring Nabucodonosor, mga minamahal, kinakailangan po sila ay luluhod, mga minamahal, sasamba sa ribulto na ginawa ni haring Nabucodonosor. Amen po ba? Mga minamahal. At may oras, mga minamahal. Ang araw ng pagsamba sa ribulto ng haring Nabucodonosor, mga minamahal. At mahigpit ang kautusan ng matapang na hari na ito. Amen po ba? Mga minamahal, kinakailangan wala kahit isa na sumupak sa utos na ito ng matapang na hari ng Babylonia. Dahil kung sino man ang sumubok, pakyason ang kautusang ito, mga minamahal, terrible ang kaukulang kaparusahan. Amen. Mga minamahal, ang parusa po, mga minamahal, sa sumupak, sa utos ng hari, kung hindi ka sasamba, luluhod, mga minamahal, sa oras, mga minamahal, ng pagsamba, mga minamahal, ay iuhulog ang buhay ng tao sa isang nagniningas na horno. Amen po ba? Nagniningas na horno, mga minamahal, yung laman nun, puro kalayo. Amen po ba? At ang balot nun ay grabe, kabaga, mga minamahal, kakapal, mga minamahal, praise God, na pinatigas, na lupa, bato, simento, kahoy, o bakal, mga minamahal, walang kahoy kasi madudunot talaga doon, mga minamahal, dahil horno nga eh. Napakatibay ng horno na yon, sobrang napakainit, mga minamahal. Kaya nung narinig ng mga lahat ng tao sa napakalaking kaharian ng Babylonia, ang kautusan ng hari, mga minamahal, maging lahat ng mga opisyal, mga minamahal ng hari sa buong kaharian ay lumabas nung oras na, mga minamahal, na sila po'y luluhod sa samba po sa ribulto ni Nabucodonosor. Wala pong natira, mga minamahal, na mga opisyal sa kaharian. Lahat po ay lumuhod dahil yun po ay utos ng matapang ng hari. Lahat ng tao sa buong Babylonia, mga minamahal, ay lumuhod doon dahil grabe ang takot nila sa hari. Amen po ba? Pero mga minamahal, nakalimutan nilang matakot sa totoong Diyos. Amen po ba? Pero doon sa tao, mga minamahal, na nilagay lang na hari sa Babylonia, grabe ang takot nila. Amen? Mga minamahal, kaya tuloy na alipin sila ni haring Nabucodonosor dahil mas higit pa sila natatakot sa kapangyarihan ng tao. Amen po ba? Kaya sunod-sunuran na lang tuloy sila. Amen? Kahit hindi na nararapat, mga minamahal, na gawin ng tao. Kasi sa Biblia, walang dapat pwedeng sambahin, uluhuran, papurihan at tuwalhatiin. Nag-iisa lang ang hari ng mga hari. Ang dapat luhuran at sambahin ang Diyos na may likha sa lahat ng bagay. Amen po ba? Dahil sa natakot sila sa tao, mga minamahal, naalipin sila ng tao, mga minamahal, kaya kahit isang bagay na ito, kala nila ordinaryo lang, mga minamahal, praise God, ay nakalimutan nila na may karapat dapat sa ating pagluhod. Amen? May karapat dapat sa ating pagsamba. Amen po ba?
May karapat-dapat sa ating pagbigay ng himaya. May karapat-dapat sa kaluwalhatian. Amen po ba? Nakalimutan nila, mga minamahal. Dahil sila po, naalipin na po ng tao nung panahon na yon. Kaya pag utos ng hari, Nabucodonosor, mga minamahal, wala talagang natira. Sa kanila pong tahanan, luhod, samba, pinupuri nila, inaawitan nila ang ribulto ni Nabucodonosor. Sumasayaw sila, mga minamahal, nagbibigay lugod sila sa hindi naman gumagalaw na ribulto, hindi naman nakikinig na ribulto. Amen po ba? Mga minamahal, grabe ang pagod nila sa buong pagsamba nila doon. Mga minamahal, ginawa po nila yon dahil sa utos ng matapang na hari, mga minamahal. Amen? Ngunit mga minamahal, ayon po sa Biblia, mas may matapang pa sa haring Nabucodonosor. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Mas may matapang pa, mga minamahal. Praise God. Ayon sa banal na kasulatan, mga minamahal, na sumupak, mga minamahal. Praise God, sa utos ng hari. Amen? Walang takot sa hurno. Amen po ba? Mga minamahal, kahit lahat na ng tao, lahat na ng opisyal, natakot na sa utos na ito ng hari. Pero yung tatlong lalaking ito, mga minamahal, hindi man lang tumayo ang kanilang balahibo, mga minamahal, sa hurno, nakaparusahan sa hindi po sa samba, ululuhod, mga minamahal. Praise God, sa ribulto ni Nabucodonosor. Mga minamahal, basahin natin ang Biblia sa Daniel 3:12, mga minamahal, hanggang 20, mga minamahal, upang malaman po ng ilan kung sino itong matapang na tatlong lalaking ito na sumupak sa matapang na hari ng Babylonia, mga minamahal. Kindly po. Libro sa Daniel, Kapitulo 3, versikulo 12 hangtod sa 20. Adunay pipila ka mga Hudiyo nga imong gitudlo ibabaw sa mga buluhaton sa lalawigan sa Babylonia, si Sadrak, Misak, ug si Abednego. Kining mga tawhana o hari wala magtagad kanimo. Sila wala mualagad sa imong mga Dios. Nimo simba sila sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog. 13. Unya si Nabucodonosor sa iyang kapungot ug kasuko nagsugo sa pagkuha kang Sadrak, Misak ug Abednego, nan ilang gidala kining mga tawhana sa atubangan sa hari. 14. Si Nabucodonosor mitubag og miingon kanila, tinuyo ba sa kaubuton nga kamo o Sadrak, Misak o Abednego nga kamo dili moalagad sa akong Dios, nimo simba sa larawan nga bulawan nga akong gipatindog? 15. Karon kung kamo andam nga sa bisan unsang taknaa nga kamo makabati sa tingog sa trompeta, sa plauta, sa alpa, sa kalbutsi, sa salterio, sa dulcimili, ug sa tanang mga matang sa tulunggon, manghapa ug manimba sa larawan nga akong gibuhat, apan kung kamo dili mo simba, sa maong takna igatambog kamo sa tiliwala sa hudno nga nagilaab sa kalayo, o kini ba nga Dios nga makaluwas kaninyo gikan sa akong mga kamot? 16. Si Sadrak, si Misak ug si Abednego mingtubag og miingon sa hari, o Nabucodonosor, kami dili kinahanglan nga mutubag kanimo niining butanga. 17. Kung mao kana ang among Dios nga among ginalagaran makahimo sa pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagrilaab sa kalayo, ug siya magaluwas kanamo gikan sa imong kamot, o hari. 18. Apan kung dili ugaling angay mo nga masayran, o hari, nga kami dili gayud mo alagad sa imong mga Dios, nimo simba kami sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog. 19. Unya si Nabucodonosor napuno sa mapintas nga kasuko ug ang dagway sa iyang naong nausab batok kang Sadrak, kang Misak ug kang Abednego. Busa misulti siya nga ug nagsugo nga ilang initon ang hudno sa 7 kapilo labaw sa naandam nga kainit. 20. Ug nagsugo pa siya sa pipila ka mga tao nga kusganon diha sa iyang kasundaluhan sa pagpagapos kang Sadrak, kang Misak ug kang Abednego na sa paghulog kanila ngadto sa hudno sa kalayo na nagadilaab. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Daniel, Kabanata 3, ang talata ay 12 hanggang 20.
may ilang Hudeo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia na si Sadrach, si Misak at si Abednego. Ang mga lalaking ito, o hari, ay hindi ka pinakundanganan, sila hindi nangaglilingkod sa iyong mga Diyos, ni nagsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. 13. Nang magkagayoy sa puot at pusok ni Nabucodonosor, ay nagutos na dalhin si Sadrach, si Misak at si Abednego. Kanilang ang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. 14. Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, sinasadya nga ba ninyo, o Sadrach, Misak at Abednego, na kayo hindi mangaglingkod sa aking Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na aking itinayo? 15. Kung kayo mga magsihanda sa panahong inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita, at lahat ng sarisaring panugtog, na mga patirapa at magsisamba sa larawan na aking ginawa. Mabuti, ngunit kung kayo hindi magsisamba, kayo'y ihahagi sa oras ninyaon sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas, at sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? 16. Si Sadrach, si Misak at si Abednego ay nagsisagot at nagsasabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. 17. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagniningas, at ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. 18. Ngunit kung hindi, talastasin mo, o hari, na hindi kami mangaglingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. 19. Nang magkagayoy, napuspos ng kapusukan si Nabucodonosor, at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kay Sadrach, kay Misak at kay Abednego. Kaya siya ay nagsalita at nagutos na kanilang paiinitin ang horno ng makapito sa higit kaysa dating pag-iinit. 20. At kanyang inutusan ang ilang malakas na lalaki na nangasa kanyang hukbo. Nagapusin si Sadrach, si Misak at si Abednego, at sila ihagi sa mabangis na hornong nagniningas. Amen. Palakpakan natin yung banal na salita ng mahal na Panginoon. Klaro po, mga minamahal, ang pulong sa Ginoo. Amen po ba? Mga minamahal, merong mga matatapang mga minamahal na tao o mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon nung panahon ni Nabucodonosor na hari na siya po'y nag-utos, na mabigat na utos na kinakailangan ang lahat ng tao ay luluhod sa kanyang ribulto at sa samba. Pero yung tatlong lalaking ito, mga minamahal, praise God, tatlong taong ito, tatlong Kristiyanong ito, napakatapang, mga minamahal, na hindi po nila sinunod ang utos ng hari, mga minamahal. At mismo ang hari ang humarap po sa kanila dahil isa rin sila sa mga inihalal ng hari sa kanya pong kaharian na dapat sila ang makitang nauunang sumusunod. Amen po ba? Kasi nasa bahay na sila ng hari, mga minamahal, para sumunod kaagad yung mga mababa pa na mga mamamayan ng hari. Pero sila po'y nakitaan, mga minamahal, ng ilang opisyal na sila pa mismo, mga minamahal, ang sumupak, mga minamahal, sa utos ng hari. Kaya grabe, nagningas po ang galit ng hari, mga minamahal. Hindi po sila pinatawad, kahit opisyal po sila, mga ganun po. Kaigpit, mga minamahal, ang utos ng matapang na hari na yung pag hindi ka sumunod sa ribulto, mga minamahal, na kanya pong itinayo. Pero walang takot yung tatlong ito. Si Misak, Sadrach, Abednego, mga minamahal, na hindi talaga sila susunod at luluhod doon, mga minamahal, praise God, sa ribulto, mga minamahal, na kahit hindi sila iligtas ng kanilang Diyos, talagang hindi pa rin sila luluhod. Amen po ba? At sasamba doon, mga minamahal. Kaya anong desisyon ng hari? Karakadaka, binuhat sila ng mga sundalo, mga minamahal. Dinala po sila sa horno, mga minamahal. At sila po ay pinarusahan doon sa dilaab nga kalayo. Amen po ba? Mga minamahal, patay na sila. Everybody shout hallelujah. Kaya gihulog naman sa dilaab nga kalayo, mga minamahal, praise God. Ngunit mga minamahal, hindi po nangyaring nasunog si Misak, Sadrach at Abednego.
Bakit po mga unang-una, nasa katwiran sila ng Diyos na nagbigay ng kanilang buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Yung buhay na palakpak po, mga minamahal, para sa atin pong pinakamamahal na pinga. Sabi ko nga kanina, mga minamahal, praise God, na mayroong higit na dapat tayo pagbigyan, mga minamahal pag-ukulan, mga minamahal paglaanan, mga minamahal ng ating pong pagluhod, ating pong pagsamba, dahil ito po ay isang napaka-espesyal, mga minamahal, na ginagawa ng isang tao, mga minamahal, at ito po ay hinahanap ng Diyos at ninanais ng mahal na Panginoon na ang lahat ng tuhod ng tao, lahat ng kamay ng tao, lahat ng labi ng tao, lakas isip, mga minamahal, ay iuko lamang sa pagsamba sa Diyos ng mga Diyos. Palakpakan po natin muna ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ganun po, mga minamahal, ang nasa puso nila Misak, Sadrak, Abednego. Amen po ba? Walang pag-uukulan ng kanilang tuhod sa pagluhod. Ang Diyos lang nasa langit. Walang pag-ukulan ang kanilang labi sa mga pagpupuri. Walang tao, walang hari, mga minamahal, pag-ukulan yan, kundi ang Diyos lang ng Diyos ng Israel, ang gumawa ng langit at ng lupa. Amen po ba, mga minamahal? Kaya kahit hindi sila iligtas ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hinding-hindi sila susunod sa hari, naluluhod sa ribulto ng hari, sasamba sa ribulto ng hari, kahit kamatayan man. Amen po ba? Maraming Kristiyano ngayon, bagyo lang hindi na sumasamba. Takot na sa bagyo. Amen? Mabasa ka lang ng ulan, matamaan ka lang ng malakas na hangin, mga minamahal, takot. Si Misak, Sadrak, Abednego, mga minamahal, pinipigilan ng hari, mga minamahal, para sambahin ang totoong Diyos sa pamamagitan ng pagpapaluhod niya, mga minamahal, sa kanyang ribulto. Hindi sila natakot, kahit ang hurno, mga minamahal, ang kaparusahan, hindi sila natakot ng hurno na yon. Pag nihulog ka dito, wala ka ng pag-asang mabuhay. Amen po ba, mga minamahal? Kahit ang mahal na Panginoon di pa tutulong sa kanila. Hindi sila sasamba sa ilang inanyuan na mga bagay, mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal. Hindi sila luluhod sa mga bagay na nandito sa mundong ito, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Dapat ganyan ang panampalataya ng mga sumasamba sa Diyos. Amen? Alisin na yung mga Diyos-Diyusan, yung mga ribulto sa mundong ito. Body shout, hallelujah. Kahit mamatay pa. Kasi meron ngang Diyos na nasa langit. Hari na mga hari. Amen po ba? Kagaya ni Misak, Sadrak, Abednego. Mga minamahal. Praise God. Kaya anong ginawa ng Diyos sa kanila? Mga minamahal? Ayon po sa banal na kasulatan mismo. Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Mga minamahal. Niligtas sila ng mahal na Panginoon. Dahil nahipo ang Diyos sa ginawa nila. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan muli natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin natin ang Daniel 3:21-27 po. Libro sa Daniel, Kapitulo 3, versikulo 21 hangtod sa 23. Nan kining mga tawhana ginapagapos nga sinuloban sa ilang mga kalsunis, sa ilang mga sinina, sa ilang mga kupo, o sa uban pa niining mga bisti, o gipanaghulog ngadto sa tiliwala sa hudno sa kalayo nga nagadilaab. 22. Busa tungod sa pagka dinalian nga sugo sa hari, ug ang hudno miinit uyamot ang siga sa kalayo, nakamatay ni adtong mga tawo nga nagsakwat kang Sadrak, kang Misak ug kang Abednego. 23. Ug kining tutulog ka mga tao, si Sadrak, Misak ug si Abednego, nangahulog nga mga ginapos ngadto sa sulod sa hudno sa kalayo nga nagadilaab. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng Daniel, Kabanata 3, ang talata ay 21 hanggang 23. 27 po. 27. Nang magkagayoy ang mga lalaking ito ay tinalian na may mga suot, may tunika at may balabal, at may kanilang ibang mga kasuotan, at sila'y inihagis sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. 22. Sapagkat ang utos ng hari ay madalian, at ang horno ay totoong mainit.
napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Sadrak, kay Misak at kay Abednego. 23. At ang tatlong lalaking ito, si Sadrak, si Misak at si Abednego, ay nagsipag-bagsak na nagagapos sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. 24. Nang magkagayoy si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya ay nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, "Di baga ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki na sa gitna ng apoy?" Sila ay nagsisagot at nagsasabi sa hari, "Totoo, o hari." 25. Siya ay sumagot at nagsabi, "Narito, aking nakikita ay apat na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso, at ang anyo ng ikaapat ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos." 26. Nang magkagayoy, lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hornong nagniningas. Siya ay nagsalita at nagsabi, "Sadrak, Misak at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo'y magsilabas at magsiparito." Nang magkagayoy, si Sadrak, si Misak at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. 27. Ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador, ang mga kasangguni ng hari na nagkakapisan ay nakakita sa mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga buhok man ng kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nag-amoy apoy man sila. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ng buhay na palakpak ang ating pong buhay na Diyos. Everybody shout, "Praise the Lord! Praise the Lord!" Dalaygo ng ato buhi o gamhanan nga Diyos, mga minamahal, praise God. Ganyan po ang ginawa ng ating pong buhay na Diyos. Nasa langit kay Misak, Sadrak, Abednego. Nung buong tapang nila, sinuway ang utos ng hari na lumuhod doon. Mga minamahal, sumunod sa pagsamba doon sa ribulto, sa Diyos-Diyusan ni Haring ni Nabucodonosor. Mga minamahal, just imagine, kahit di sila iligtas ng mahal na Panginoon, pero heaven and earth shall pass away. Amen? But the promise of God shall not pass away. If you obey the law of the Lord, there is a blessing from the Lord. Simple lang, dalawang bagay lang talaga ang nakapaloob dito, mga minamahal, sa banal na kasulatan. Mahirap, mga minamahal. Praise God. Sundin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalo na sa pagsamba. Pero kagaya ni Misak, Sadrak, Abednego, mga minamahal, ginawa nila po, mga minamahal, na isa lang dapat ang sasambahin, mga minamahal, ang Diyos na nasa langit, na nagbigay buhay sa lahat ng tao. Gumawa ng napakagandang mundong ito. Amen po ba, mga minamahal? Praise God. Niligtas sila pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe ang pagligtas sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Dahil yung apoy, hindi man lang dumikit sa kanilang damit. Hindi man lang dumikit sa kanila pong makinis na balat. Mga minamahal, sa kanila pong talampakan, nasa loob na sila ng horno. Samantalang yung mga sundalo na malalaki ang katawan na naghulog sa kanila, hindi pa sila nahulog, papunta pa lang sila sa bunganga ng horno, nasa labi pa lang sila ng horno, sunog na, tunaw na ang kanilang katawan. Si Sadrak, Misak, Abednego, hinulog doon sa horno, mga minamahal, kahit balahibo nila. Sabi ng ating binasa, naging saksi ang mga opisyal ng hari, mga minamahal, na ang apoy hindi maamoy sa kanilang katawan, hindi maamoy sa kanilang damit, hindi maamoy sa kanilang mga palahibo. Hindi lumapat ang apoy, mga minamahal, sa buhay ni Misak, Sadrak, Abednego. Mga minamahal, ganun sila iningatan, pinagpala ng ating pong pinatiksyonan ng ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Ganun po ang Diyos, mga minamahal, ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Amen? Pag sumunod ka, mga minamahal, sa tamang pagsamba, mga minamahal, sa ating buhay na Diyos, grabe ang pagpapala, grabe ang himala na yung makikita, kagaya sa gawaing ito, mga minamahal. Praise God, walang ibang niluhuran dito. Mga minamahal, walang mga Diyos-Diyusan. Amen? Walang mga larawan dito. Isa lang makita natin. Jesus said, Jesus heals.
Jesus the fountain of life. Puro pangalan. Dahil yan po'y pangalan ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi ribulto, hindi tao ang sasambahin. Luluhuran, mga minamahal, luluwalhatiin. Lalo sa araw ng pagsamba. Amen. Mga minamahal, kinakailangan isa lang ang ating pag-ukulan ng pagsamba. Yung Diyos na nasa langit, mga minamahal, praise God. At siya po'y hindi ribulto. Siya po'y espiritu. Hindi nakikita, mga minamahal, dahil yan pong utos mismo ng Diyos na nagkatawang tao. Dito sa 1:4-24, ating pong basahin. Libro sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 24. Ang Dios Espiritu ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Juan, Kabanata 4, ang talata ay 24. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Praise the Yung Lord. buhay na palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. God bless you po sa pagkabasa na yan ng banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya mga minamahal, sa gawaing ito, grabe ang signs, wonders, and miracle. Mga minamahal, sa buong mundo, mga minamahal, naririnig nila. Dahil ang pagsamba dito mga minamahal, ay kalugod-lugod at nakakahipo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil sinusunod natin, mga minamahal, ang tamang pagsamba na inuutos ng ating pong hindi sa ribulto, hindi sa larawan, hindi sa tao, hindi sa hari, hindi sa presidente, o kung sino man tanyag na tao sa mundong ito. Kinakailangan, mga minamahal, ang pagsamba ay para lang sa Diyos. Ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Amen po ba? Mga minamahal, kasi marami ding Espiritu na sinasamba ang tao. Kinakailangan may kasamang katotohanan. Mga minamahal, ano yung katotohanan? Yung pangalan ng Diyos sa Espiritu, sambahin mo sa pangalan ni Jesus. Amen? Dahil ang pangalan na yan, mga minamahal, yan po ang pangalan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Yung kanyang banal na dugo, mga minamahal, yun po ang nagligtas sa ating mga kasalanan, hindi ang mga ribulto. Hindi o sinong mga larawan. Amen? Kaya kinakailangan ang pagsamba na uukol lang sa Diyos ng mga Diyos. Siya nag-iisang hari ng mga hari. Siya nag-iisang tagapagligtas. Amen po ba? Mga minamahal, po yung may katotohanan, mga minamahal na pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, praise God. At tayo po mga man namumuhay na mayroong kabanalan. Amen? Tayo po yung nagbibigay sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po may katotohanan ng pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Yung iba wala nang pagbibigay. Wala na rin sila sa kabanalan. Amen po ba? Kaya pag may disgrasya, disgrasya talaga sila. Pag may karamdaman, lubog talaga sila sa karamdaman. Pero pag sinunod mo ang tamang pagsamba sa ating pinakamahal na Panginoon, merong kagalingan sa karamdaman. May pagbabago ng buhay. Everybody shout, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Basahin natin, mga minamahal. Job 36:11-12, mga minamahal. Sumasaganang pagpapala to, mga minamahal, at proteksyon na mula sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Kindly po sa Job 36:11 hanggang 12 po. Libro sa Job, Kapitulo 36, versikulo 11 hantod sa versikulo 12. Kung sila mamati og manag-alagad kaniya, ang ilang mga adlaw magamit nila diha sa kaadunahan, ug ang ilang katuigan diha sa kalipayan, 12. Apan kung sila dili mamati, sila pagalaglagon sa pinuti, ug sila mga matay nga walay kaalam. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Job, Kabanata 36, ang talata ay 11 hanggang 12. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at ang kanilang mga taon
sa kasayahan. 12. Ngunit kung hindi sila mga kinig, sila'y mga mamatay sa pamagitan ng tabak, at sila'y mga mamatay na walang kaalaman. Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak po, mga minamahal. Praise God. Ating nga pong ulitin, mga bisyo po, sa ating po mga beloved Bible reader, ang mga Panginoon po magpala sa pagkabasa na yan, mga minamahal. Praise God. Job 36:11 hanggang 12. Kung sila'y makinig, pakinggan nyo, kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Everybody shout, praise the Lord. Bakit kanino tayo makikinig? Sa ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Siya nag-iisang Diyos na buhay, na kinakailangan tayo ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Kinakailangan ang lahat ng tao sasamba sa Espiritu at sa katotohanan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, para ang buhay natin gugugulin natin sa kaginhawaan at kasiyahan. Magkaroon ka ng prosperous life at pleasant life. Amen po ba? Mga minamahal, punong-puno ka ng kagayakan, punong-puno ka ng kaginhawaan, pagpapala. Mga minamahal, yan pong hinahangad ngayon. Amen? Sa bagong taon na to. Body shout, praise the Lord. Everybody shout, gusto ng tao. Sa New Year, mga minamahal, sana ang bagong taon namin ay prosperous. Amen po ba? Guminhawa na at puno ng kalipay. Ito po ang sikreto. Kailangan makinig tayo sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos na tinuturo sa gawaing ito, mga minamahal. Dahil dito nakita natin, mga minamahal, kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, praise God, na hindi man natin ibuka ang ating mga labi. Basta sumunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon, darating ang pagpapalat, biyaya, proteksyon, kapangyarihan ng ating buhay na Diyos na nag-isa na sa langit. Everybody shout, praise the Lord. Kagaya ni Meshach, Shadrach, Abednego, mga minamahal. Praise God, isang Diyos lang ang kanilang kinakilala. Simula nung nakilala nila ang Diyos na nasa langit, wala na silang ibang Diyos na sinasamba, niluluhuran. Si Meshach, Shadrach, o Abednego. Amen? Mga minamahal. Kaya nangyari, mga minamahal, di sila pinabayaan ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At grabing kaginhawaan, mga minamahal, ang Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego, ang Diyos ng ating mahal na pastor na tinuro sa atin, isang Diyos lang. Dahil sabi ng Biblia, isang Diyos lang merong lumikha sa lahat ng bagay. Palakpakan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Si Daniel, si Meshach, Shadrach, Abednego, mga minamahal, praise God, ay grabe. Ang biyaya at pagpapala po, mga minamahal, guminhawa ang kanilang puno ng kagalakan, mga minamahal, dahil mismo ang hari ang nahipo din. Haring Nabucodonosor, nung nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, ni Meshach, Shadrach, Abednego, siya mismo din, sa tigas ng kanyang puso, mga minamahal, nahipo nga ang Diyos sa langit eh. Amen po ba? Tao lang yan, sinaharing Nabucodonosor. Amen po ba? Mga maging siya nahipo, mga minamahal, siya po ay nagbigay basbas, mga minamahal, kay Meshach, Shadrach, Abednego, sa mga pagpapala, mga minamahal, na kanila pong matatamo. Daniel 3:20 hanggang 30. Kaya hindi po pakibasa. Libro sa Daniel, Kapitulo 3, versikulo 28 hangtod sa 30. Si Nabucodonosor misulti og miingon, bulahan ang Dios ni Shadrach, ni Meshach ug ni Abednego, nga nagpadala sa iyang mga malunda ug nagluwas sa iyang mga alagad nga mingsalig diha kaniya ug mingusab sa pulong sa hari ug mingtugyan sa ilang mga lawas aron nga sila dili mag-alagad ug dili magasimba sa lain nga Dios, gawas lamang sa ilang kaugalingon nga Dios. 29. Busa ako nagabuhat og usa ka sugo nga sa tanang katawhan nasod og pinulungan nga makasulti sa dautan batok sa Dios ni Shadrach, ni Meshach ug ni Abednego, pagawatas-watason og ang ilang mga balay pagahimuon nga tinapok
sa kinalibang. Tungod kay walay laing Dios nga makahimo sa pagluwas sa ingon nining paagiha 30. Unya si Sadrak ug si Misak ug si Abednego gituboy sa hari sa lalawigan sa Babylonia. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Daniel, Kabanata 3, ang talata ay 28 hanggang 30. Si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, "Purihin ang Diyos ni Sadrak, ni Misak at ni Abednego na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagsitiwala sa kanya at binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila hindi maglingkod ni sumamba sa kanino mang Diyos liban sa kanilang sariling Diyos." 29. Kaya't nagpapasya ako na bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos ni Sadrak, ni Misak at ni Abednego. Pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan, sapagkat walang ibang Diyos na makapagligtas ng ganitong paraan. 30. Nang magkagayoy, pinaginhawa ng hari si Sadrak, si Misak at si Abednego sa lalawigan ng Babylonia. Amen. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating pong pinakamahal na Panginoon. No? Just imagine, yung hari, pinaginhawa niya si Misak, Sadrak, Abednego. Mga minamahal, dahil nanatili lang sila sa isang Diyos na dapat sambahin, mga minamahal. How much more tayo, mga minamahal? Dahil ang Diyos na nangako, mga mahal, kung tayo po'y makikinig sa salita ng ating mahal Panginoon at maglingkod po sa Kanya, mga minamahal, ang ating pong buhay gugugulin natin sa kaginawaan at kasiyahan kasama ng presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord, purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa oras nito, ibigay natin ang makatutuan ng pagsamba, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Ituon lang natin ang ating isip, ang ating puso, itong buong katawan natin, mga minamahal, sa pagbigay lugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa araw na ito, dahil iya sa Diyos to. Amen? Ang oras na ito, iya sa Diyos. Kaya ang isip natin, iya dapat sa Diyos. Ang lakas natin, iya sa Diyos. Pinaagi sa pagpasalamat, pagluwalhati sa buong araw na ito, mga minamahal, dahil mabuting ang Diyos. Ating nakilala siyang Diyos noon ngayon. At magpakailan-kailan pa ba? Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. It is Jesus. Hallelujah. You're my life. You're my Lord. Precious. Hallelujah. Awitan natin ang ating malapit. Precious. You're my life, you're my Lord. Hallelujah. You're the one who has Jesus. Jesus.
'cause you are the one that I adore. Hallelujah! Jesus. Hallelujah! Ibigin ka, mahal na Panginoon. Apoy manalangin, mga dakilang Diyos. Salamat, mahal na Panginoon. Sa mga balaang pulong, nagapainomdom ka na mo, mahal na Panginoon. Kung kinsa ka nga Diyos, nga amo ginalagaran, nga tinuod ka, buhi ka, gamahanan ka nga Diyos. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Ikaw po magpatubo nito. Mga pulong mo sa mo kasing-kasing una-una, mahal na Panginoon. The first beloved pastor in Jesus' name, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord.